Okay, kumusta kayong lahat? Ngayon ay itutuloy na natin itong paggawa ng gate na ito. Okay, so kung mapapansin ninyo, ulitin ko, ito ay 30 feet ang haba ng gate na ginagawa ko ngayon. So ganyan siya kahaba. For the meantime, ang ina-assemble ko lang muna ngayon, ang ginagawa ko lang muna ngayon, ang concentration ko muna ngayon sa isang sa kalahati kasi wala akong extrang diagonal bar. So, ibig sabihin, kung ito yung ating plano, ito yung pinakakalahati niyan eh. Hanggang dito yung pinakakalahati. So, dito lang muna ako magtatrabaho ngayon. So, ang pinaka-objectives, mailagay itong mga horizontal na ito at saka yung vertical. Then pag naikasa na yung mga horizontal na yan, pati yung vertical, pwede na tayong mag-pull weld sa bawat kanto ng mga sa bawat joints ng mga tubo na ito. Saka pa lang natin tatanggalin itong diagonal bar na ito, itong naka-diagonal. Then after that, yun naman ang ililipat natin sa kabila. Yun naman ang ilalagay ko rito para makagalaw ako rito. Kasi for the meantime, wala pang laman yun. Napakante pa. Hindi pwedeng maglagay ng pyesa nang walang diagonal bar. Kasi mawawala sa eskwela, mawawala sa sukat. So, ang gagawin muna natin ngayon, ang gagawin ko muna ngayon ay mailagay itong mga horizontal na ito at saka yung mga vertical na yan. Okay, so samahan niyo ako. Okay, so na-position ko na yung mga naka-horizontal parts na yan. Then, yung mga vertical naman ang asikasuhin ko ngayon. So, ili-layout ko yan, then ihahanda ko na yung materials. So, antay-antay lang ng konti at kakasano natin ito. Okay, so nai-prepare ko na yung mga materials na pang vertical. Ito yung mga yun. Ito yan, yung mga patayo na yan. So, na-layout ko na rin yan. Ikakasa ko na lang siya ron. Then, kapag ka na-pull weld na yung itong kalahati na ito, ipupull weld lahat ng mga kuha na to, lahat ng mga joints. Saka lang ito tatanggalin. Ito, gagamitin ko na diagonal para dito naman sa kabila. Kasi kapos ako sa materials. Kaya isa lang ang aking diagonal. Actually, ang paggagawa na ito, talagang ang diagonal niyan, mula rito hanggang doon dapat. Kaya lang, kapos ako sa materials, kaya pwede naman yung kalakalahati. Ito lang muna yung eskwala ko maigi. Then, bubuuin itong lugar na ito, ipo-pull weld. Then, sa kabilang side naman ako, bibira. So, for the meantime, ito muna ang unahin ko. Itong mga vertical na ito. Okay, so naka-ready na ron.
Okay, siya nga pala pag nagkakabit ako ng mga ganitong tubo, may ano yan, may uka ako rito para maganda yung hakab. Talagang tawag dito, naiapos talaga yung bawat joints, kabilain yan. Talagang tsatsagain natin para maganda yung kalabasan natin ng ating output. Okay, so na-position ko na lahat ng mga vertical at saka diagonal parts ng kalahating parts ng ating gate. Ipo-full weld ko na lang lahat yan. Then, saka ko na babaklasin yung pinaka-diagonal na yon at gagamitin ko naman dito sa kabila. Dito naman ako magagawa. Okay, for the meantime, ipo-full weld ko na lang yon. Hindi ko na masyado ipapakita at ano lang naman yon. Masyado ng basic. Okay, so abangan nyo na lang yung susunod na step na gagawin ko rito. For the meantime, ipo-full weld ko lang muna yon para maikasa na yung para sa lugar na ito. Okay, so hindi ko na masyado ipapakita kung paano ko i-full weld. Medyo matagal ang pagpo-full weld doon. Anyway, napaka-basic lang naman nun. Ipo-full weld lang naman yun. Hindi na masyado kinakailangang titigan pa. Okay, so hanggang dito na lamang muna uli. At maraming salamat sa pagsama. Sana may napulot kayong idea sa pag-assemble ng mga ganitong klaseng mga gate. Okay, so maraming salamat sa mga bagong subscribers. Thank you so much. Until then.